we don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. Babalik siya o hindi. So it's either madidismiss yung kaso o magbibigyan siya ng interim release na papupuntahin siya dito, which I think very, very slim. So, Attorney, ano mangyayari doon sa September 23? I-re-raise lahat yung issues. So, Attorney, kahit mayroong mga apela sa SC, moot and academic yun? Moot and academic. Okay. Legal team ni VP Sara naghahanda na sa impeachment trial. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na pinaghahandaan na ng kanyang legal team ang impeachment trial. Okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they are preparing for trial. Saad ng bise sa panayam sa kanya sa The Hague, Netherlands. Ayon pa kay VP Sara, hindi pa niya pwedeng iwanan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague hanggat hindi pa napapanalisa ang sarili nitong legal team para sa paglilitis ng International Criminal Court. Hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. Yun yung kailangan kong matapos and then kailangan kong ma-introduce yung lawyer in charge for PRR inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Chelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito, The Hague, kapag kailangan, wika niya. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity? 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Nagiging, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ang paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder na binigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan. So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman sa mga video na bakit, anong kasalanan ko, bakit niyo ako inuhuli? Talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po umaasa ko na dahil sibilisado naman ang mga West sa ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa The Hague na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas
na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Parang ulol naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansang Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Wala kang laban. Ang nasabi ko sa iyo, Sec, ikaw at saka si Yusek Encarnacion, napakaganda ng reputation nyo. Huwag ka naman papayag na during your term, maturingan na most corrupt ang DPWH. Have you seen the statements of Mayor Magalong? No. Sabi niya, 40% na daw uso. That could be an extreme, that could be a I don't know. As I said, no, I'm an independent. I run as an independent. So sa akin, walang partido. Ang tama ay tama, mali at mali. But I look at this as an opportunity. Diba? Not an opportunity to grill the DPWH and to say, parati na lang kayo. But an opportunity nga na, where do we draw the line? And tell the contractors, hoy, 1 trillion na ang budget ng DPWH. Kikita at kikita kayo kahit anong mangyari dito. Pero ito yung red line. Huwag kayong tatawid dito sa line na to. Huwag niyong dadayain yung project. Huwag niyong kokorapin yung mga tao namin. Huwag kayong magdadala ng mga padrino dito. Whatever it is, no? Sir, would you like to give a opening statement? Thank you very much, Your Honor, and I'm pleased to be here, and hopefully I can contribute to the solution rather than the problem. Thank you for that. Actually, Secretary, no, whether it's sa LEDAC, whether sa halls of Congress, sa budget hearing, hindi naman sekreto sa inyo na maraming, if I can call it, sa DFA we call it pull aside. No? So it's not a scheduled meeting, but we pull each other aside, talk, and sometimes that's off the record. But hingi lang ako pasensya kay Sec Bonoan. I want to tell this as a starting point in this hearing, what I told him in the first or second budget hearing, if you remember, sir. I told Sec Bonoan na, Sec Bonoan, we all remember Secretary Vihilar. Si Secretary Vihilar, hindi pwedeng gumawa ng kalye na hindi kaliwa kanan yung drainage. So sabi sa akin ni Sec Vihilar, I was a young congressman, isa lang ang tinuturo sa engineering school sa kanila, which is drainage, drainage, drainage. Okay. Years later, hindi lang one side, gumagawa na rin tayong kalye na walang drainage. And then nagtataka tayo bakit bumabaha. So one of the legacies of Secretary Vihilar, and I think he was secretary for 2 ba or 3 presidents? 9 years, no? So 2 presidents. And isa sa legacy niya is basics. You know, hindi ka pwedeng maligaw sa basic, di ba? Maraming pakiusapan, this project, that project, pero hindi pwede sa kanyang, may red line siya, no? And I also told you, no, na I'm not an absolute fan of Secretary Singson, but I have to hand it to him. During his time, many people were complaining na walang kita because nga, they really brought down the cost, and if not zero corruption, they minimal corruption. So ang nasabi ko sa iyo, Sec, ikaw at saka si Yusek Encarnacion, napakaganda ng reputation nyo. Huwag ka naman papayag na during your term, maturingan na most corrupt ang DPWH. I don't know if I mentioned to you then that kawawa naman yung 70, 80, 90% na matino kung papayagan mo yung 10-20%. And have you seen the statements of Mayor Magalong? No. Sabi niya, 40% na daw uso. That could be an extreme, that could be a I don't know. I am sure you're talking also, COA is talking and everything. So why am I mentioning it now?
Hindi para may mapaya, but because getting to the bottom of this can actually be an opportunity, can be a turning point for getting to the bottom of this collapsed bridge can be the starting point of reform in DPWH in this administration that will have far-reaching effects in the future. No? Why do I say that? Because nga, from admin to admin, so I've been in Congress since 1998. Bawat admin may reform, bawat admin may problema. And I remember noon, correct me if I'm wrong, Secretary Singson, di ba? President Aquino really didn't like dredging. Kasi ang tingin niya, pag nilagay mo yung lupa doon na umulan, bumalik doon, babayaran mo, hindi mo sure kung value for peso talaga. I think it was Duterte's time, nilipat yung pera ng road board kasi nga, yung sa road user stock, panay asfalto lang, minsan bagong simento, bagong asfalto, inaasfalto. So every administration may konting reform. But I remember from Secretary Villar's time to now, ang rule, wag na wag nyong titipirin o wag na wag nyong ikokorap ang building at saka tulay. Kasi ang building at saka tulay, and yung mga ganong klaseng infrastructure, pati netting. Grabe ang ano ngayon ang balita about netting. Why those 3 projects hindi pwedeng galawin? Kasi pag tumumba ang building, wala kang kalaban-laban. Pag bumaksak ang tulay, wala kang laban. Ang netting is in areas na may slope, and pagka bumagyo or malakas hangin, pag may truck, may tao yan, nabaksakan ng tao yan, ang daling sabihin, sir, hindi kinaya, ganyan. But, you know, there's always one way or the other to see that, no? So anyway, I'll stop there, Secretary. And as I said, no, I'm an independent. I run as an independent. So sa akin, walang partido. Ang tama ay tama, mali at mali. But I look at this as an opportunity, di ba? Not an opportunity to grill the DPWH and to say, parati na lang kayo, or but an opportunity nga na, where do we draw the line? And tell the contractors, hoy, 1 trillion na ang budget ng DPWH. Kikita at kikita kayo kahit anong mangyari dito. Pero ito yung red line. Huwag kayong tatawid dito sa line na to. Huwag niyong dadayain yung project. Huwag niyong kokorapin yung mga tao namin. Huwag kayong magdadala ng mga padrino dito. Whatever it is, no? And I think we will get to that point in this bridge because there are some telltales, no? So may I ask muna the Director General, sorry, but we do have to follow the protocol.